Salamat po sa umagang ito. Pasensya na lang kayo sa aking buhok, baka mabother kayo. Hindi, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, pinapulis ko na. Hindi lang kami nagkaintindihan. Sabi ko lang, ganun lang siya, short lang. Yung pala, sinishort niya na talaga. Sabi daw, Korean daw. Pasensya na kayo, mas mabuti kasi bunto kasi ako nakatira, kaya 1 taon to, pwede na, hindi na uban. O sige, sa umagang ito ay tayo po ay maiksi lang to ang aking preaching, maiksi lang to. Pero alam po natin na naalala ko po yung dati yung ating malaki nating TV diyan. Ngayon napalitan na, pero medyo maliit na yung Pero 6 months lang yata 'yon, nabasag, no? So alam natin na may mga bagay na sadyang hindi built to last. Hindi siya magtatagal. Di ba? Sino may mga cellphone? Di ba? May mga electric fan. May electric fan nyo, minsan gumagana, bigla lang siyang huminto, namatay. So, it is not built to last. Di ba? May mga bagay talagang sadya, hindi built to last. Di ba? Yung minsan, ang sarap ng chat mo. Mga 2:00 na ng madaling araw, nagchat-chat ka. Tapos, bigla, mag-I love you ka na sana, bigla na lang na lobat ka. Di ba? Parang, talagang nawala. Hindi built to last. Pero, sorry po, we have a speaker, pero, kasi pinaghirapan ko to madami akong tinatawagan ito na mag-translate ng Tagalog Kaya, pasensya na kayo yung aking grammar na Tagalog. Pero, pwede naman. Kaya nag-hire ako ng interpreter. So, imagine natin na kung ang buhay natin ay hindi built to last. Di ba? Paano na lang kaya ang buhay natin? So, mabuti na lang ang word ng Panginoon, mabuti na lang ang salita ng Panginoon na ang mga bagay natin, ang mga buhay natin ay hindi pangmadalian lamang. So, God designed our lives to be built to last. So, in this morning, pag-aralan po natin, we will study on how to build our lives, our works, our marriage nyo, hindi akin or our career, na upang ito'y magtatagal. Pasensya na kayo sa grammar ng Tagalog ko So, hindi yung bigla-bigla na lang nawawala. Di ba? Di ba kapag mayroon nawawala sa atin buhay, ay nabibigo tayo? Nasasaktan tayo, di ba? Nasasaktan tayo. Ngayon, mag-usap tayo. Dito ako muna sa mga babae single. Sa mga babae, sabi ko, titirahin natin muna yung mga lalaki ngayon Relax lang kayo. Di ba sa mga babae, sino sa inyo yung nangligaw or nagpapaligaw? Di ba? Na parang nag-church lang or nagpa-express lang ng mga roses, chocolates, ng mga sweet words, ng mga chat until 2 a.m., mga calls until 5 a.m., at isang araw na lang, bigla lang hindi nagparamdam. Nagkita kayo sa school, nasalubong kayo sa school, nagkita kayo sa work, or nagkita kayo dito sa church, hindi ka na lang niya pinansin. Hindi ka niya pinansin. Di ba, kahit hindi naman ngumiti sa'yo, di ba nakakainis? No? Nakakainis, no? Di ba? Sa mga lalaki naman, dito naman tayo sa mga lalaki. Tirahin na naman natin yung mga babae ngayon. Sabi, nagpapatawa lang kasi siyempre medyo malamig Titirahin natin yung mga babae ngayon. Sinuyo mo, binili mo ng lahat ng mamahalin chocolates. Binilhan mo ng mamahalin damit. Tinitreat mo to the world, not only to trip on Jerusalem. Or tinitreat mo siya sa mahaling resto. At naubos na yung pera mo, pati piggy bank mo, nabuksan mo na. At bigla na lang nagsabi sa'yo,
hindi kita mahal. Iba ang gusto ko. Di ba? Hindi build to last. Di ba hindi build to last? Nakakabigo, nakakasakit, hindi po ba? Di po ba? So, alam nyo kung bakit nabibigo ka? Alam nyo kung bakit nasasaktan ka? Because we are not designed na mabigo. Diga? Because if God designed us na mabigo tayo, ay di araw-araw na lang kabiguan na lang ang nararaanan natin. Kabiguan na lang. Ay di araw-araw na lang ang ibibigay sa ating kabiguan. At wala ka ng pakiramdam kasi araw-araw ay nabigo ka. Diba? But the fact that we feel na mabigo at nalungkot tayo pag isang bagay ay bumigay, pag isang bagay ay bumitaw, kasi hindi tayo, we are not designed na mabigo. Nakuha po ba natin? Nakuha po ba natin? Hindi tayo dinesign na mabigo. Sandali lang. Ito nga, kaya nga ito sa papel, ako sumusulat. Kasi po, yung mga laptop, yung mga iPad na yan, kapag mag-brown out or malobat, hindi built to last. Mabuti ito maglalast. Diba? So, this morning, I want to share to you a story. Mag-story lang po ako kasi wala naman si Rev Jess dito. Mag-chika-chika na lang tayo, di ba? Mag-story. I want to tell you a story. Baka naka-online ha, Rev. So, the title of this story is Build to Last. Build to Last. So, this story ay madali lang po ito. Madali lang po ito tatandaan. At this story po natin ay makikita sa Matthew chapter 7 verses 27 to verses 24 to 27. At ang gamitin ko pong version ay NIV version. Mas maganda kung ano kayo, yung buksan nyo rin yung Bible nyo para hindi kayo antukin. Ang sabi po sa verse 24, sabi dito, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 24, the rain came down, the streams rose, and the winds blow and beat against the house, yet it did not fall because it has its foundation on the rock. So, verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not hear, and everyone does not put them into practice, it's like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house, and it will fall with great crash. Hindi crash na yung katabi mo, yung crash yung na ano ba na. So, I will give you a little background regarding this story para feeling scholar din po. Bigyan ko kayo ng konting background sa story na ito. So, this story was started in Matthew chapter 5. Chapter 7 tayo Pero itong story na ito, nag-start po siya sa Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Isa lang po yan. Isa lang pong story yan. May mga chapter lang po sila at tuloy-tuloy po yan. So sa chapter 5, kapag titingnan po niyan sa Matthew chapter 5, nakikita po natin doon na si Jesus was preaching on the mount. Di ba nagpipreach doon sa mount? Together with his disciples at ang mga multitudes of their followers. Isa lang po yan. From chapter 25, parang isang session, gaya nito ba, nagpipreach. Pero sa Bible, ginawa na lang chapter 5, chapter 6, chapter 7. Pero isang kwento lang po yan from chapter 5. Doon nagsisermon si Jesus doon sa chapter 5. So, ang una, kapag titingnan nyo po sa chapter 5, una-una na nangaral si Jesus doon patungkol sa galit. Nangangaral siya doon. So, nangangaral siya tungkol sa adultery. Nangangaral siya tungkol sa divorce. Nangangaral siya tungkol sa vows. Nangangaral siya tungkol sa paghiganti. At nangangaral din siya tungkol sa loving your enemies. Ang sarap kasi
Ang sarap kasi i-love yung mababait, no? Pero sabi dito, loving your enemies. At nangangaral din siya tungkol sa giving. Hindi lang po dito sa faith yun ang about sa giving. Si Jesus din nangangaral din siya tungkol sa giving. At nangangaral siya tungkol sa prayer. At nangangaral siya tungkol sa pera at saka sa wealth. At tungkol din sa judging others. Kaya wag niyo akong i-judge ngayon na parang lalaki yung nangangaral ni Jesus. Titingnan mo sa Bible. So nangangaral din siya about effective prayers. At nangangaral din siya sa puno at ang bunga. At ang last na pinapangaral niya ay kung sino ang true disciples niya. So, kapag titingnan mo po yan, isa lang po yan, isang session, isang occasion lang po yan. At ang dami niyang pinangangaral at puro practical po yan. So, at sana binasa natin ang text natin sa 4 na verses na sa Matthew chapter 4 verse 27 to 24. Ito na ang conclusion niya sa lahat na pinangaral niya. Kaya tingnan niyo sa verse 24, nagsisimula siya doon sa word therefore, di ba? Lahat na sinabi niya doon. So nagsisimula siya, ito na yung conclusion niya. So sa lahat ng sinabi ng mga ministry leaders mo, so sa lahat ng nabasa mo sa Bible, sa lahat na pinag-iralan mo sa OHB, sa lahat ng narinig mo sa Saturday preaching, sa lahat na narinig mo kung saan sa mga advice sa'yo, sa lahat yun, ito na po ang pinaka-conclusion dito sa Matthew chapter 7 verse 27. So, dito, nababasa natin kanina. So, sa madaling sabi, Tagalogin ko, tulungan niyo ako, sino Tagalog rito? So, sa madaling sabi, sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, so sa madaling sabi, lahat daw ang nakikinig at sumusunod, ito daw ay ang mga taong matalino. Di ba? Yung sabi sa verse? I-flash mo nga na dyan yung verse. Wise, di ba? Sa lahat daw, nakikinig. So, yung nakikinig ka, tapos sumusunod ka, yun daw ay matalino, sabi ng Bible. Yung bang ulanin ka, bahain ka ng baha ng buhay, bagyuhin ka ng bagyo ng buhay, ikaw ay hindi bumabagsak, hindi bumibigay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kanyang pundasyon ay nasa bato. Yun pong sabi ng verse natin. Yun ang nakikinig at yun ang nakikinig at sumusunod. Yun ang tawag sa Biblia, they are wise. Sila po ang matalino. Pero ang sabi naman po sa verse 26, tulungan niyo ako ha. Verse 26, kasi hindi ako ganong marunong magtagalog Karaya kasi ako, Ilonggo kasi ako kaya. Yung sabi naman po sa verse 26, yung nakikinig pero hindi sumusunod, ang tawag sa kanila ay mga foolish. Ayaw ko nga sanang Tagalogin to Anong Tagalog ng foolish? Mangmang, ang brutal naman ni Sister Ed. Mangmang, ibig sabihin, salat sa karunungan. In short, sabi niyo mangmang, in short, ang or kung ano pa dyan, di ba? Foolish yan hindi ako ang nag-ano niyan hindi ako nag-translate niyan foolish. O yun. Salat sa karunungan. So sabi ng verse, nakinig ka na. Nakapakinig ka na, pero hindi ka sumusunod. So the opportunity is there already. Napakinig ka na nga Mayroon na nagsabi sa'yo, mayroon na nagbigay ng kanyang pangaral sa'yo, pero hindi ka sumusunod. Ito daw ay hinahalin tulad sa isang taong kulang sa pag-iisip. Nag-build siya ng kanyang bahay sa buhanginan. Kaya daw po nang umulan, nung bumagyo, nung bumaha, siya ay nawala. Bakit? Kasi ang kanyang pundasyon ay marupok. Ito ay itinayo sa buhanginan lamang.
Are you there? So, alam nyo, sa buhay pong ito, ang dami nating narinig na pangaral. Dami. Ang dami nating narinig na dapat gawin. Ito ang hindi dapat gawin sa pagkain lang na lang. Ako po, diabetic po ako, high blood po ito. Sa mga diabetic at sa mga high blood. Huwag kayong magreklamo kasi pag sinabi ng doktor na huwag kakainin, kumakain tayo. Kasi ang rason natin may gamot naman. Di ba? Di ba? Madami pong bawal. Pero sa lahat daw na naririnig natin na kautusan, sa lahat daw naririnig natin na katuruan, ito ang pinaka-importanting prinsipyo. Maintindihan mo kung saan ka nagbibuild ng buhay mo, maintindihan mo kung anong klaseng builder ka, at ano ang kahihinatnan, consequence ng buhay mo. Sakaling dumating ang ulan at baha at bagyo sa buhay mo. Ikaw ba ay katulad sa isang bahay na bumagsak lamang? At hindi ka nawawala. So, nababagsak ka lamang kung ang builder mo ay marupok. So, parang hindi ka na nakita, ni walang anino, ni walang bakas na nandoon ka. Ano ang nangyayari sa isang bahay na binibuild sa buhanginan? Siyempre, gumuguho, di ba? So, alam nyo, nag-practice na sana akong kakantay. Kaso lang, nakikita ko yung mga yung mga musician natin, mga bata pa eh. Alam niyo, di ba may kantang Kastilyong Buhangin? Paborito, mayroong paborito dito eh. I-request ko sana si Brother Jay, kaso hindi pala siya lead, hindi pala siya dito. So, pinapraktisan ko na sana yun eh. Kaso lang, yung ating mga musician ay mga babata pa, hindi na alam nilang tugtugin ito. So, sa umagang ito, patuloy tayo sa ating kwento. So, umagang ito, mayroon po akong inimbita. Mayroon po akong invited 2 builders. Ipakilala ko po sa inyo. Ang unang builder po ay si Rocky at saka si Sandy. Expert ako sa paggawa ng pangalan eh. Di ba, ang isa nag-build sa rock, so pinangalanan ko siya si Rocky. Para wala na magsabi na pinapatamaan ko maya. 2 pangalan lang po, babanggitin ko rito. Si Rocky, nang nag-build ng kanyang bahay sa rock. At saka si Sandy, nag-build ng kanyang bahay sa buhanginan, sa sand. Sa sand. So, si Rocky, siya ay marunong. Sabi ng Biblia, si Rocky daw ay marunong. Not necessarily na nag-graduate siya sa UP, or not necessarily na nag-graduate siya sa kilalang prestigious school, yung sa kilalang school. Pwede rin siya nag-graduate sa mataas na paaralan or pwede rin sa malalim na paaralan ang siya nagtapos. Pero sa mata ng Diyos, siya po ay matalino because he built his life on the rock. A strong foundation. Kaya kahit anong pagsubok, ang hinaharap ni Rocky ay nandyan pa rin siya. Bakit? Alam mo kung bakit nandyan pa rin siya? Ang buhay niya ay tinatayo niya sa rock. Sa bato. So, sunod naman si Sandy. Ito si Sandy ay medyo gulang. Maaring UP graduate siya or maaring summa cum laude pa nga siya. Ang buhay niya ay tinatayo niya sa buhangin. So, every time sinusubok ng ulan, sinusubok ng baha, sinusubok ng bagyo, nawawala. Naglalaho ng parang bula. Mula sa story, di ba, parang bula, nagwawala, parang bula, nagwawala lang siya. So, mula po sa story na ito, mayroon po akong 3 points na isi-share dito. Una po, ang unang points ko, I am a builder. Napakaganda yung this month. Alala ko si PJ, nag-preach siya, ang title niya, The Servant. At ang unang topic niya, natatandaan ko, I am a servant. Di ba? I am a servant. Sa sunod naman, si Pastor Rox, ang sinabi niya, you are a chosen. Di ba? At ako naman, yung topic, ang number 1 topic ko, I am a servant. I am a builder. So,
Do you believe that you are a builders? Niwala ba kayo na builders kayo? Parang wala yata, nantok na yata, malamig eh. I am a builder. So, lahat tayo po ay builders. Builders of our life, builders of our family, builders of our career, builders of our finances, builders of our studies kapag ikaw ay estudyante, builders of our ministries or builders of our OHB. Lahat tayo builders. So, kasi kapag hindi ka builders, ang tawag sa'yo ay destroyer. Diba kapag hindi ka builders, you are destroyer. Payag ba kayo dyan? So, lahat tayo po ay builders. So, ang tanong ko sa umagang ito, kasi we are all builders. I am a builders. Ang tanong ko sa umagang ito, anong klaseng builder ka? You are Rocky or you are Sandy? Dalawa lang po ang pangalan na pagpilian mo ngayon sa umarang ito. Yung dalawa lang uri ng builders ang pagpipilian mo. Ikaw ba si Rocky or ikaw ba si Sandy? So, sa mga business dito, sa mga business woman dito, mga entrepreneur ba tawag niyan? Sa mga business woman or businessman dito, ano ba ang hinahangad nyo sa i-business nyo? Di ba gusto nyo ang business nyo ay tatagal at kikita? Di ba? Wala naman sigurong siraulo na magtayo ng business na one day babagsak na lang. Di ba? I believe that all of us wants to build something that will last. Di ba? Every one of us, we want to build something that it will last. So who among you here wants to build a ministry that will last? You want to have an OHB composed of people that will stay. Gusto nyo yung ministry nyo, ang OHB nyo, mayroon taong na may staying power ba? Hindi yung parang kabuti, lulubog, lilitaw. So, we want to build something. And when you build thinking of a lifetime and even beyond. Diba? Kapag mag-build ka, gusto mo ang binibuild mo ay mag-lifetime at sumobra pa. So, if you build, kailangan ang mindset mo that it will last. Wala naman siguro magpatayo ng bahay na sinasadya na pagbukas pagbagyuin, mawala na di ba? If you build, yung sa mindset mo talaga natatagal. So, if you are single, sa mga single dito, sinong single dito? Taas yung kamay. Single dun sa taas eh. Si Abe. Sa mga single, if you're going to get married with the mindset of a lifetime. Separation is not an option. Kapatid, kung manliligaw ka at magpapaligaw ka naman, have a mindset of a lifetime. Hello, brothers or men in the house, come on. Have a mindset of a lifetime. Hindi lang na, try ko nga siya. Kasi, ang sakit, mabigo. Ang sakit, masaktan. Kasi the cost of building is so big. You cannot afford to build a temporary mindset. Make sure you build to last. So, sabihin mo nga sa katabi mo, baka naantok na. When you build to last. So, if you are going to build to last, you need to choose a right foundation. Kapag gusto mo yung binibuild mo na mag-last siya, na magtagal siya, kailangan pipili ka ng tamang pundasyon kung saan itataguyod mo ang iyong buhay. So, I have here two kinds of foundation. Ang sinabi ko kanina, si rock at saka sand. So, sa bato, pipili ka lang sa bato or sa buhangin ka ang magbibuild. So, may kanta nga na bato sa buhangin. Diba? May kanta niyan eh. Yun ka daw sana kantahin ni Jakey. Bato sa buhangin daw. Yung kakantahin niya. So, dito po, pag-aralan muna natin kung ano yung rock, ano yung sand. So, dito, ang word na rock,
Ang word na rock po is, in a Greek word, it is Petra. Hindi po Petra, kabayo yan ha. Yun, Petra, bato po yan. So it means, ang meaning po ng Petra, it means firm and strong. So si Rocky, he built his house in a rock, Petra. So firm and strong. So ibig sabihin, immovable, unchanging. So rock is a picture of stability. Di ba, i-compare nyo lang sa bahay. Yung bahay na bato ay matagal. Yung bahay na kawayan ay madali. So, rock is a picture of stability. So, if you're going to build a life, if you're going to build your marriage, if you're going to build your career, your business, your ministry, build on something that is stable. So, that is a word of God says na iano po natin na mag-build tayo, we build our life into last. So, the second, ang pangalawang pundasyon, pipilian mo lang to si rock at saka sand. Ang pangalawang pundasyon, ano ang ibig sabihin ng sand? Sand in a Greek word is amos. Amos. Parang ano ba, nung kumakain ka ng mangga. Kumakain ka ng mangga, ngat-ngat ka ng mangga, na tumutulo na yung juice niya dito, wala kang pakialam. Wala kang pakialam. So, it means, ang meaning po ng amos is shifting or changing. Pabago-bago siya. Easily shaking, easily move. So, sand is a picture of instability and weakness. So, if you build your life, do not build on the sand. Sa mga bagay na pabago-bago. Ibibuild mo ang buhay mo or ministry mo sa matibay na hindi matatanggal at hindi masisira na kahit ulanin man, bahain man, bagyuhin man. So, dito po, alamin natin what is a foundation. Ano nga ba ang foundation? The foundation in our life is usually, ito yung mga bagay na maka-influence. Yung foundation po na atin na ipuponda, ito po ang maka-influence sa atin. Kapag mag-decision tayo, di ba? Ang foundation, ito maka-influence kung anong foundation mo, yun po ang maka-influence sa'yo kung anong kahihinatnan niya. So, remember the day that, naalala ko po, that you make a decision, nag-isip ka kung anong gagawin mo, that is the factor that you determine in your decision. And that is the foundation. Kapag iniisip mo, di ba, mag-isip ka kung anong gagawin mo, yan po ang factor na mag-determine ng decision mo. Halimbawa, gagawa ka ng bahay, tapos ganito yung foundation niya, ganitong gagamitin ko, pipili ka, your decision, ito po yung factor na kung ano ang kahinatnan ng foundation mo. So, nakuha po ba natin? So, I will give you an example of a foundation. Sabi sa verse natin, the wise man built on the rock while the foolish man built on the sand. So, what is a rock? So, tingnan natin sa Psalms 89, chapter 26, sa New Living Translation. Sabi po dito, you are my Father and my rock of my salvation. So, if you're going to build our life on the rock, the Bible says, we are going to build our life on Jesus. Kapag i-build mo yung buhay mo on the rock, you are building your life in Jesus. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit na you build your life in Jesus? Because, sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbibago. If He said He is faithful, He was faithful yesterday, He was faithful today, and He will faithful forevermore in your lives. When He says He will provide, He has provided you the past, He will provide you your today, and He will keep on providing you every single day of your life for the rest of your life. So, His provision will even outgrow in your life, will outlive you.
So if you're going to build your life, your marriage, your ministry, don't build on something else. Build on Jesus Christ because He is the same to yesterday, today, and forever. Nakuha po ba natin? So, now, what is a sand? Alam niya natin kung anong rock. Kasi papiliin ko kayo sa rock or sa sand. So what is a sand? Sand is something unstable. That is always changing. And the best example of sand being a foundation is your emotion. Yan po ang, sino po ba sa inyo dito na isa lang yung emotion nyo? Isa lang ang pakiramdam mo araw-araw. Mayroon po ba rito? Na isa lang yung emotion, hindi nag-iba-iba. So, minsan kasi, minsan masaya ka, minsan malungkot ka, minsan wala lang, sway-sway lang. So, shifting siya, paiba-iba. So, si Sandy, ganun pala siya. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng desisyon niya, lahat ng inaaksyon niya ay nakabase sa kanyang naramdaman. So kung paiba-ibang naramdaman mo, paiba-iba yung desisyon mo, yun bakit? Kasi ang pundasyon mo ay Sandy. Amen po ba? Alam ko wala naman to dito So, kalabitin mo yung katabi mo, ate, ask mo, Sandy ka ba? Sandy ka ba? Tatanong mo ang katabi mo. So, alam nyo rin yung problema Alam nyo ang problema kay Sandy? Alam nyo ba ang problema kay Sandy? Si Sandy kasi nakakapuwing. Diba? Nakakapuwing. Ang buhangin nakakapuwing, kaya hindi maganda talaga ang Sandy na yan. Kapatid, kapatid, kung ang buhay mo ay pinatakbo mo ayon sa iyong emotion, malamang para kang roller coaster. Sino nakasakay na ng roller coaster? Ulitin ko, kung ang buhay mo ay pinapairal mo, ay parang ng pundasyon mo sa buhay mo ay parang, si Sandy, parang tulad ko yan ang emotion mo parati lahat ng decision mo through emotion. So, para kang roller coaster. Alam nyo kung bakit? Minsan, nasa taas ka, minsan nasa baba ka, minsan paikot-ikot, minsan baliktad, kadalasan mahihilo, kadalasan masusuka, at ang roller coaster, ang daming ikot niya narating, ang daming taas, ang daming baba, ang kanyang narating at wala siyang nararating. At the end of the place, roller coaster, back to origin. Di ba? Wala naman nung sumakay ng roller coaster na doon siya mintas-tas di ba? Back to origin. So, back to basic siya, kapatid. Pag Sandy ka, huwag kang magtaka. Kapag Sandy ka, huwag kang magtaka na wala kang nararating, paikot-ikot lang buhay mo kasi Sandy ka. Hello? Are you there? Imagine Sandy's life. Magkwento, di ba sabi ko kanina, magkwento lang tayo. Ikwento ko sa inyo, ipipicture out ko sa inyo ang buhay ni Sandy. Sandy's life. Church life ni Sandy. Ang pagsunod niya kay Lord ay base sa kanyang emotion. Di ba sabi ko si Sandy ay emotion ang example. Ang pagsunod ni Sandy kay Lord ay base sa kanyang emotion. Kaya pala minsan nandito siya, minsan wala siya. Kasi emotion yung sinusunod niya. So ang ministry ni Sandy, alam niyo ba na naging leader din to si Sandy? Kung ang leadership mo ay base lang sa emotion mo, hindi ka magtataka kung ang ministry mo ay close-open. Open, close, close, open. Mabuti pa, ang Life Pharmacy ay 24 hours, hindi nagsasara. OHB mo pala, wala, pataas pa baba. Parang, ang OHB mo, pataas pa baba. Ang attendance, pataas pa baba, para lang siyang gulong ng palad. Tatlo na yan.
Parang gulong ng palad lang yan, ang ministry mo. At alam niyo pa kung si Sandy, kasi ang ministry ni Sandy, kapag pinupuri siya, ang saya-saya niya. Pero kapag sinusaway siya, bigla lang nawawala, tapos mag-chat-chat sa'yo. Last time ko na to, till we meet again, bye-bye. Yan po ang ministry ni Sandy. So, imagine natin ang love life ni Sandy. Sa love life na naman tayo. Kung ang relasyon mo ay base lang sa naramdaman mo, malamang ay hindi ito matagal. Pag masaya ka, siya. Pag malungkot ka, hindi na siya. Nalala ko ito may kwento ko, nalala ko yung anak-anakan ko doon sa Bible School. Kasi doon sa Bible School, pag 4th year ka kasi, ikaw mami-mami sa room, sa dormitory. Yan, ikaw ang mami-mami. May anak-anakan ako na maganda siya. Yung parang maganda, magaling magluto dahil na-assign, working students kami, assignment kasi na-assign siya sa kitchen. Ang sarap talaga niya magluto. So, at saka maganda talaga siya. Ang important, ang isang sa kanya ay medyo boyish siya. So, at saka may isang doon na nangliligaw sa kanya. Tapos parang siyempre pag talagang nasa emotion ba na talagang kilig na kilig. So parang enjoy. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, make sure na yung naramdaman mo ay totoo talaga. Siyempre kasi parang boyish siya eh. Ang nararamdaman mo, totoo talaga yun. Kasi baka nadala ka lang sa mga roses, mga chocolates, mga sweet words, ayusin mo. So sabi sa akin, Mami, parang hindi ako mabubuhay kung wala siya. Oh, hindi ko kinaya. Parang hindi daw niya mabubuhay pag wala siya. So, kinausap namin yung lalaki kasi syempre, i-make sure mo, kinausap namin ng lalaki, ganun din parang nag-usap sila dalawa. So, lately, nung nalalaman namin na, yun na nga, kasi hindi namin kaya dahil hindi ba sila mabubuhay kung wala ang isa't isa sa kanila. So, sa madaling sabi, nagpakasal sila at mayroon silang 4 na anak. So nalalaman ko, nung nalaman ko a year before, nalalaman ko siya na nagkahiwalay pala sila. Pero mayroon silang 4 na anak. So chat ko, uy, ano nangyari? Sabi, ano nangyari? Ba't naghiwalay kayo? Sabi mo, dati hindi ka mabubuhay na wala siya. Ba't buhay ka pa ngayon? So, ganyan kasi, sabi niya, kasi daw yung noon daw na nangliligaw pa daw si Boy, parang parang talagang may feeling, parang kilig na kilig, pero habang tumatagal na daw, ay medyo nawawala. So, yan kasi yan kasi kapag ang pinapaano mo kasi sa buhay mo, ang pundasyon mo ay Sunday, emotion, ganyan kasi ng Sunday. Pag yun ang ipairal mo yung emotion mo, pag wala ka ng feelings, wala na kayo. Diba ganon? So, balik tayo kay Sunday. Ang discipleship ni Sunday. Ay, di pala, nagbalik pala ako. Ano na ba? Ito pa siya, nahirap. So dito, nakikita natin na nawala kasi ako dito. Alam natin kasi na ako hindi ako married Hindi ako married, wala rin akong relasyon, pero mayroon lang akong konting nalalaman. Manalaman na kasi na married life, ang mga kasi ngayon couples. So, sa married life, darating ang araw nalilipas na yung kilig factor. Lalo pag matagal na, 'di ba? Pag bago, kilig na kilig 'yan. Pag kayo mga single, kita ko yung umingiti. Hindi nyo pa naranasan to. Nakita ko may single na umingiti.
Habang tumatagal kasi ang married life nyo, mayroon kasi time na lilipas po yung kilig factor. Naiwan na lang ang araw-araw mong desisyon na magdesisyon ka na lang kapag mawala na yung kilig, ang desisyon mo na lang ang maiiwan na mahalin ang husband mo or wife mo. So kung ang fundasyon lamang ay naramdaman, kapag pagkatapos ng honeymoon, ay mawawala na yan. Pero kung ang marriage nyo ay naka-founded in the rock, tiba yan. Kapatid, be a wise builder. Gusto mo bang ganun ang buhay mo? Makulay nga, pero wala naman mararating. Si Rocky, makulay din ang buhay ni Rocky. Pero silang dalawa, pareho silang inulan, pareho silang binagyo, pareho silang binaha. Pero iba ang kinahihinatnan nila dalawa. Ang isa bumigay, ang isa matibay. So, na-enjoy ba kayo? Parang kinukwento ko lang yung buhay nyo, no? Pero hindi ko alam yung buhay nyo. Di ba sabi ko kanina, magkwento tayo. Yun po, we are a builder. Yan ang number 1. Ang pangalawa po, kasi builder tayo, so ang number 2 point ko is, what you build, you will be tested. Naalala ko si Sister Susan, nag-testimony. Nabanggit ko yung pangalan niya dahil may pahintulot pa ko sa kanya. Sabi niya, pwede daw siya example. Di ba, yung nung testimony niya nung last week, parang preaching ko ngayon So, what you build will be tested. Kung anong talagang binibuild, iti-test talaga yon. So, ang tanong, are you ready? Are you prepared? So, dito nakikita natin, they are the same. Whether si Rocky or si Sandy, inulan, binaha, binagyo, kapatid sa buhay mo, sa buhay na ito, mapabata ka man, mapamatanda, may ngipin o wala, lahat po tayo ay susubukan ng buhay. Lahat po tayo. Susubukin po ang buhay natin. Lahat tayo ay may pinagdaraanan. Lahat po tayo may mga challenges sa buhay. May ulan, may baha, may bagyo, at marami pang challenges sa buhay po natin. Mayroon po ba dito sa church na ito na hindi sinubok ang buhay niya? Mayroon po ba dito na hindi sinubok talaga yung buhay niya? Wala siyang pagsubok na kinakaharap. Mayroon po ba dito? So, perfect, ibig sabihin, ang buhay niya ay perfect na perfect. So, lahat po tayo, alam ko po, lahat po tayo. Ako po isang pastor. Pero marami po akong pagsubok. Madami. Hindi ko lang maiisip. Madami po akong pagsubok na kinakaharap. Pero hindi ko po sasabihin sa inyo na kaya ako ay nagtayo dito dahil wala po akong pasubok. Hindi ko po sasabihin yan. Kaya ako nakatayo dito dahil madami akong pagsubok na aking naranasan. At gusto ko pong ipahayag sa inyo na ang Panginoon po ay matatag. At ang katatagan ko ay hindi galing sa sarili ko, but galing sa Panginoon. Di po ako tatayo dito kung hindi po ako victorious. Kaya po ako tumayo dito kasi nalampasan ko po yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko. So, kasi ang belief ko, ang katatagan ko ay hindi sa sarili ko. Ang victory ko ay hindi sa sarili ko, hindi galing sa sarili ko, pero galing sa Panginoon. So, dito po natin, at one point in my life, na pag dumating, alam niyo naman na last year, ang dami ko pong mga pagsubok talaga nangyayari. Napilay ako na hindi ako na, basta napilay ako, yung kapatid ko na napilay rin, at saka yun, nawalan akong trabaho. 3 months po ako walang trabaho. Pero hindi po sa sobrang dami ng pagsubok, naalala ko po yung parable na ito, itong parable na binabasa. And I decided na kailangan ko pala magiging matatag. So I made a decision. Sabi ko, Lord, kahit anong mangyayari sa buhay mo, buhay ko,
I will continue to serve you. Kasi sabi mo, yeah, whatever you have started in my life, you will finish it. So, nag-decide po ako kasi malaking factor talaga kapag mag-decide ka eh. Malaking factor yun kapag you make a decision. Uulanin ka man sa buhay mo or alam mo na babagyuhin ka man, alam mo na babahain ka man, pero hindi ka bibigay. Hindi ka bibigay. Kasi ang pundasyon mo ay nasa Panginoon. So, you will be tested. Kapatid, you will be tested. Your marriage will be tested. Sino ba dito na sa talagang perfect yung marriage life nila? Kami lang mga single kasi wala pa kami. Pero yung mga life, you will be tested. Mang buhay yung marriage life, mayroon masarap, mayroon mapait. You will be tested. So your faith will be tested. So when you gave your life to the Lord, it will not be a perfect life. It will not be a smooth life. It will not be it is a rough road or a rocky road. Parang ice cream lang, no? So, minsan makulay ang buhay, maraming tayong pagdadaanan. Pero if you will prepare yourself sa mga challenges in life, hindi ka bibigay. Kapatid, this morning, I will encourage you. Make a decision. Kung ikaw ba ay maging rocky or ikaw ba ay maging sandy. Your decision this morning will determine the consequence in your life. Kung ano man ang decision mo, will determine in your business, will determine in your marriage life, will determine in your career, will determine in your family, in your love life, and in your ministry. So, build in such a way, not even rain will be sent, the flood will arise, and the wind will blow. You will not fall because you are founded in the solid rock that is Jesus Christ. Amen. So, pangatlo, una ay ang ma-builder, sunod, what you build will be tested. Ang pangatlo, build on a right foundation. Build on a right foundation. Don't just build for the sake of building. Don't just work for the sake of working. Don't just marry for the sake of marrying. Don't just sing for the sake of singing kasi music ministry ka. Don't just come here every Saturday just for the sake of coming. Make sure that everything that you do, you are built on a right foundation. So, what does it mean to build on a right foundation? It is related on how we respond to the Word of God. Balikan po natin yung story. Balikan po natin. Ang right foundation ay nagdi-determine kung saan mo pinapounded saan ka nagbi-build ng buhay mo. Diba? Balikan po natin ang story. Yung sabi dito, si Rocky, siya ay tinatawag ng Word of God na wise. Bakit? Siya ay nakinig at sumusunod. So, how do you build the right foundation? So, paano ba magbibuild ng right foundation? Base sa word natin, sa text natin, siya ay nakikinig at sumusunod. So, how do you build a right foundation? It is in hearing and it is on obeying. Narinig ba po natin? So, parang walang kumikibo. So the strength of your life or the strength of your ministry does not depend only in your own skill, but it is depend on your obedience. Hello? So the way that you will be able to build in your life to last, to build your ministry to last, it is when you hear and when you obey. So, alam nyo kasi si Jesus, kapag, di ba nagbabasa kayo ng Bible, yung si Jesus parate ay gumagamit ng parable.
Ano ang parable? Ang parable kasi parinig yun eh. Nagpaparinig siya. Hindi ako nagpaparinig. It is a parable. Nakuha po ba natin? Sabi po sa verse 24, alam niyo ba na may mga matalino nakikinig at tapos sumusunod? Una, hindi siya bingi. Kasi nakikinig siya eh. Ibig sabihin, hindi siya bingi. At hindi rin siya deadma. Ang iyong iba kasi gustong sumunod pero bingi. Hindi naman nakikinig eh. Di ba? Hindi nakinig siya, hindi siya bingi, pero nagpabingi-bingihan. So, wala ka nang dinidisobey kasi wala ka na rin na ini-obey. Tama ba? Nakinig ka, pero nagpabingi-bingihan ka, so wala kang dinidisobey. Pero wala ka na rin ino-obey kasi hindi ka nakinig eh. Hindi nagtatanong, hindi lumalapit sa Diyos, hindi nagbabasa ng Bible. Paano natin masasabi na sumunod siya? So, is it making sense to you? Na mayroon ba tayong mapupulot na aral dito? So, is this message talking to you? Istorya natin, istorya ni Sandy at saka ni Rocky. So, paano ka magbibuild ng buhay mo, ng ministry mo that will last? Una, gamutin mo ang pagkabingi mo. Kasi bingi ka eh. So, gamutin mo ang pagkabingi mo. At matuto kang makinig. Ang sunod, sa bawat pinapakinggan mo, aksyonan mo. Kailan mo malalaman kung tama ang pundasyon na pinagtayuan ng buhay mo? Pag dumating na ang pagsubok, pag bumigay, buhay. Pero pag hindi bumibigay, ibig sabihin, matibay. So, God's Word is our light, not only to our eyes, but just to impress our eyes. But it is a light to our path. So, ang sabi ng Psalms, sarap ba? Masaya bang kwento ko? Na-enjoy ba kayo sa kwento? So Psalms 119 verse 105. I'm reading in New English Translation. Sabi po dito, your word is a lamp to walk by and a light to illumine my path. So sabi sa NIV, your word is a lamp into my feet and a light into my path. So, ang direction ng buhay mo ay nanggagaling sa Diyos. Ulitin ko, ang direction ng buhay mo ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po galing sa bulang kristal or hindi po sa baraha. Kahit anong katalinuhan mayroon ka, hindi yan ang talino na tinatawag sa Word of God. Ang tunay na talino ay marunong ka makinig at marunong ka sumunod. So, kailan ba natin kailangan makinig at masunod? Kailan ba natin kailangan makinig tayo at masunod? Kapag madali lang ang buhay, di ba? Kapag madali lang buhay, komportable lang, ang lahat, ang dali-dali namang sumunod eh. Ang daling makinig. Pero kailan ba nasusubok ang pagkikinig mo? At pagsusunod mo kapag mahirap na. Doon na sinusubok. So kapatid, ilaban mo ang tamang pundasyon ng buhay mo. Ilaban mo na ikaw ay maging marunong makinig at marunong sumunod. We are not believe the word of God. We are live up the word of God. So if you want your family, if you want your marriage, if you want your love life to be success, then build on a right foundation. So, sa umagang ito, hindi ko kinukonsensya kayo. Hindi ko kayo kinukonsensya or ang salita ng Diyos. At hindi rin ako tumatayo dito para konsensyahin kayo or para patamaan kayo at idiin sa inyo na hindi kayo sumusunod. This morning, I preach this message para magkaroon tayo ng invitation. And
and serve as an inspiration for us and not a challenge. Inspirasyon po sa atin. Alam po natin ang buhay natin kung saan tayo napupundar. Kayo po nakakaalam yan. So, I'm not here na ikukundain kayo, ididiin kayo na hindi kayo sumusunod. I'm here, but it is na magbigay ng hindi lang inspirasyon, pero or hindi ko kayo i-challenge. But I will give you an inspiration, an invitation to each one of us na pwede pala tayong magbago araw-araw. Pwede po. Kapag gustuin natin, pwede po tayong magbago araw-araw. Pwede tayo magdesisyon. And today, this message is a message of hope. I pray that we are all Rocky. Mamatay na sana si Sandy para lahat tayo ay Rocky. I pray that we are all Rocky today. That we will build our lives in a solid rock. That is the Word. That is in the Lord Jesus Christ.